Ayos pala talaga tong napili mong property, kuya eh. Hindi ganun kalaki, pero hindi rin maliit. Kasya kayo ni ate. Tapos, hindi rin mahirap i-maintain. Dagdag pang maganda dito sa bakuran. May 2 puno sa likod. Kaya nga eh. 4 din ang kwarto sa loob. Amin ni Jessica, sa kasambahay, at saka sa iyo habang naandito ka pa. May isa pang extra na pwedeng gawing home office. Nasa likod kasi kami ng mga building. Kailan ba kayo lilipat? Sa makalawa po, Ma'am, Carita. Nabayaran ko na rin kasi yung truck na maglilipat ng mga gamit namin. Mabuti kung ganoon. Basta kapag lilipat na kayo, kayo nang bahala sa paglilinis dito sa bahay ko. Ayoko ng maraming abala. Hindi ko din kayo masyadong aabalahin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Naintindihan ko naman po. Teka ma'am, ano po yung parang shed na andun sa sulok ng bakuran? Lagayan ng mga gamit para sa hardin. Pwede ninyo rin gawing bodega kung gusto nyo. Pwede ko po bang matingnan? Sige lang. Kasama sa mga binigay kong susi ang para dyan. Eto mga susi. Salamat kuya. Medyo malaki rin pala tong shed na to ah. Teka. Anong amoy yun? Kuya Omer! Ma'am Carita? May patay na pusa rito. Hali kayo. Patay na pusa? Paano nagkaroon ng patay na pusa rito sa may likod ng shed, Ma'am? Hindi ko alam. Baka umakyat sa bakod at nahulog dyan. Hindi ko lang siguro napansin ang naglilinis ako. Mukhang kamamatay lang. Hindi pa kasi ganun kabaho ang amoy. Hindi rin inuuod. Pero, bakit wasak na wasak ang sikmura niyan? Kinain siguro ng daga. Siguro nang mahulog at namatay, tsaka natagpuan ng daga. Hayaan nyo. Ako na munang maglilinis nito sa ngayon. Paglipat nyo, wala na yung lecheng yan dyan. Nakakabwisit. Dagdag trabaho na naman. Sige po, Ma'am. Hindi pa ba kayo aalis? Nakita nyo na ang buong bahay ngayon, di ba? Ano pang tinatagal nyo rito? Aalis na po kami ngayon, Ma'am. Ang totoo, dumaan lang naman kami bago mamili ng ibang mga gamit. Kung gano'n, sige na. Umalis na kayo at nang malinis ko na yung hayop na yan. Sige po, Ma'am. Terry, halika na. Good day. Hello din po sa buong team sa likod ng kwentong Takip Silim. Babatiin ko na rin po ang lahat ng mga kapwa ko avid listeners ng inyong mga channel. Tawagin niyo na lang po akong Terry. Isa po akong software engineer ngayon dito sa Australia. Pero itong isi-share ko ay nangyari noong nasa Pilipinas pa ako. 2016 pa po ito at 24 years old pa lang ako. Mula Pampanga ay kinailangang lumipat ng pamilya ng kapatid ko sa isa sa mga syudad ng Metro Manila. Sumama na lang din ako kasi balak ko na noong mag-asikaso ng mga papeles pa abroad. Agad naman pong nakahanap ng magandang property si Kuya Omer. Pinili niya yung house for rent kasi hindi pa naman sila permanenteng maninirahan doon. Yun nga lang, isang malagim na karanasan pala ang magtutulak sa amin para umalis din kaagad. Madilim na kabanata ng buhay namin na dinulot ng kasumpa-sumpang landlady. Sisimulan ko ang kwento noong dinalaw namin ni Kuya Omer ang lilipatan naming bahay.
Isang araw po iyon bago kami maglilipat na talaga ng mga gamit. Doon pa lang ay pansin ko na agad ang pagkamasungit ng matanda. Agad nga niya kaming pinaalis dahil maglilinis pa raw siya. Kaya naman, lumabas na lang kami ng bahay. Ganun ba talaga si Ma'am Carita? Napakasungit. Oo, ganun talaga yon. Unang pag-uusap pa lang namin, ang sungit-sungit na nun. Intindi na lang natin. Baka dala lang ng edad niya. Kung sa bagay. Teka, sino yung nasa may kotse natin? Paglabas namin ng gate ay napansin ko agad ang isang lalaking nakatayo sa likod ng kotse namin. Middle-aged na lalaki, katamtaman ng pangangatawan, tapos may malaking peklat sa kaliwang pisngi. Nilapitan namin yon ni Kuya Omer. Babatiin na sana namin siya agad, pero inunahan niya kaming magsalita. Magandang hapon sa inyo. Kayo ba ang bagong mga uupa sa bahay na yan? Opo Manong. Bakit po ba? Napansin kong nakatingin lang sa bahay ang lalaki. Pagkatapos ay biglang bumakas ang takot sa mukha ng lalaki. Namutla ito bago pa man makasagot kay Kuya Omer. Kaya napalingon ako sa bahay at nakita kong nakatayo sa may gate si Ma'am Carita. Nakabusangot at kunot ang noo. Wala. Wala naman. Mauna na ako. Labo naman nun. Magtatanong tapos biglang wala lang. Teka, nasaan na si Ma'am Carita? Nang muling magsalita yung lalaki, ay napatingin ako sa kanya. Noong bigla naman siyang tumakbo palayo, ay napalingon ako ulit sa bahay. Nagtaka ako kasi wala na roon ang landlady. Imposible namang mawala siya ng gana na lang nang hindi namin naririnig na nagbukas sara ang gate. Wala rin siya sa paligid. Terry? Uy, Terry! Ha? Kuya? Ba't natulala ka yata? Nagtaka lang kasi ako kung sino yung lalaking yun. Ang weirdo po kasi. Siya, sige na. Pasok ka na sa kotse. Bumalik na tayong Pampanga. Sige kuya. Sa unang sandali ng biyahe namin pabalik ng Pampanga, ay iniisip ko ang kakaibang kilos ng lalaking nakausap namin. Subalit, makalipas ang mahigit 1 oras, ay nawala na rin naman yon sa isip ko. Ang umiikot na sa utak ko nun ay ang balak kong mag-abroad. Si Baby Twinkle, tulog na? Oo, nakatulog na rin. Handa na bang lahat? Bukas na tayo aalis. Terry, kumusta naman ang bahay nang makita mo? Totoo po Ate Jessica. Napakaganda nga ng bahay na yon. Looban siya tapos napapalibutan ng mga office buildings. Kaya tahimik. Pero wag ka. May 2 puno at maayos na mini garden sa bakuran. Ang ganda rin ng mismong loob ng bahay. Hindi kayo mahihirapang linisin yon. Yun nga lang, ang sungit ng may-ari. Honey, ba't mo naman pinili ang bahay na yun kung masungit ang landlady? Kasi nga maganda yung property. Pasok na pasok din sa budget natin. Wala na akong mahanap na ganung options na malapit lang sa tatrabahuhin naming building. Sana lang talaga hindi tayo magkaproblema sa landlady na yan. Tungkol nga pala sa kasambahay, honey. Nakausap mo na ba ang agency? Oo, na-confirm ko na. Sa Makalawa raw darating yung kasambahay. Galing pa raw Sorsogon eh. Sigurado ka pang maayos ang kukunin natin?
First time daw magtrabaho sa agency pero malinis naman ang records base sa police at NBI clearance niya. May experience na rin daw sa pagiging kasambay sa probinsya nila. Engineer si Kuya Omer. May project sila dito sa NCR noong panahon na yon. Kaya sila lumipat ng kanyang pamilya. Ang asawa po niya ay si Ate Jessica. Ang anak naman nila ay si Baby Twinkle na 8 months pa lang noon. Nakalipat naman po kami ng maayos. Binigay nila kuya sa akin ang isang kwarto na nakaharap sa likod bahay ang bintana. Tanaw ko mula roon yung shed sa sulok ng mataas na bakod. Pasado 5:00 po noon, palubog na ang araw. Nag-aayos ako ng kwarto ko nang mapatingin ako sa bintana. Ganda talaga ng mini garden dyan. Buhay na buhay tingnan ang mga bulaklak. Kulang na lang mga paru-paro eh. Teka, ba't bukas yata yung shed? Pumasok ba sina kuya dyan? Nakakandado naman yan kanina. Nagtaka ako kung bakit bukas ang pinto ng shed. Narinig kong nasa baba sina kuya at ate. Kaya napababa na rin ako. Kuya Omer, binuksan mo ba yung pinto ng shed? Hindi. Tsaka na natin asikasuhin yon. Kapag natapos na tayo rito sa loob, ba't mo pa na itanong? Nakita ko kasing bukas nang mapadungaw ako sa bintana. Ha? Sigurado ka ba? Tignan nyo na lang, honey. Mamaya niyan may kung sino nagbukas na pala nun eh. Sige. Lumabas nga po kami ni Kuya Omer at dumiretso kami sa may shed. Subalit, nagtaka ako nang makitang sarado naman ang pinto nun. Sarado naman ha. Nakabit pa nga ang kandado. Paano nangyari yun? Nakita ko talagang bukas yan kanina eh. Hindi kaya. Namamalit mata ka lang, Terry. Baka nga po. Siguro, pagod lang ako sa paglilipat at pag-aayos ng mga gamit. Pero, andito lang din tayo. Silipin na natin ang nasa loob. Sige kuya. Okay na rin siguro yon para malaman natin kung anong mga ekstrang gamit ang pwede dyan. Sandali. Bubuksan ko. Sinusian ni Kuya Omer ang padlock at tinanggal. Binuksan niya ang pinto. Lumangit-ngit iyon. Nahalata agad namin na luma na nga ang pinto at buong shed. Bagamat matibay pa naman ang mga dingding. Wala yung bintana. Pero nakapasok ang liwanag ng palubog na araw nang buksan namin ang pinto. Kaya nakita namin ang loob. Napakakunti lang pala maggamit dito eh. 2 malalaking kahon na kahoy lang at isang tukador na may salamin. Pero nakakapagtaka. Bakit medyo malinis? Hindi ganun kadumi. Ibig kong sabihin, konti lang ang mga sapot ng gagamba at talikabok. May gumagamit pa ba ng shed na to nitong kailan lang? Baka naman nalinisan na ni Ma'am Carita nung una kong pagpunta rito. Tapos, nagkaroon na lang ng konting alikabok pakalipas ng ilang araw. Siguro nga po ganun. Ano kayang laman ng mga kahon na to? Huwag na lang natin pakialaman. Gamit ni Ma'am Carita yan, panigurado. Pero, ayos tong tukador dito ah. Halatang mamahalin. Gawa pa yata sa Nara to eh. Nasa likod po ng shed ang tukador na iyon. Nakasandal sa gitna ng likurang dingding. Siguro, mga 2 metro ang lapad. Gabaywang ang nagsisilbing kabinet. Halatang gawa iyon sa matibay at mamahaling klase ng kahoy. Tapos, pininturahan ng itim.
Kapansin-pansin din ang malaking bilog na salamin sa bandang likod nito. Luma na ang buhok tukador, pero napakakintab pa rin ng salamin na yon. Sigurado nga abuti ng mahigit 20,000 tong tukador na to kapag naisip ibenta ni Ma'am Carita. Napakaganda ng pagkakagawa eh. Ano kayang laman nito? Di ba? Sinabi ko naman sa'yo. Hayaan na lang natin. Sigurado magagamit lang din ng landlady yan. Uy, bumukas. Hindi nakalak. Nang sinubukan ko ang pinto ng tukador, ay bumukas naman ito. Sa loob ay nakita ko ang isang lumang photo album. Nakalapag lang yon sa sahig ng cabinet. Kinuha ko yon, tsaka binuklat. Mukhang kina Ma'am Carita nga to. Siya yun, oh. Dati pa yata talagang masunit. Nakabusangot sa litrato eh. Pero mga anak naman siguro niya tong mga kasama niya rito. May kasama rin siyang mukhang asawa niya. Ba't kaya mag-isa na lang siya dyan sa katabing bahay? Ang totoo, Terry. Kahit ako nagtataka din. Pero wala eh. Buhay niya yun. Labas na tayo doon. Mahirap nang mangialam. Kung sa bagay. Sige na. Isauli mo na yan at bumalik na tayo sa loob. Maghahanda na rin tayo ng hapunan maya-maya. Pag-alas 6 na eh. Hindi ko na gaanong binigyang kahulugan ang nakita kong bukas ng pinto ng shed. Inisip ko ngang baka guni-guni lang talaga yon. Pumasok na lang kami ni Kuya Omer sa bahay at kumain na. Pagkatapos ay nagligpit lang kami ng pinagkainan. Tapos naghanda na ang matulog. Pare-pareho kasing kaming pagod na pagod nun. Isa pa, kailangan na rin mag-report ni Kuya sa kanilang opisina sa susunod na araw. Nakatulog naman po ako agad pagkahiga. Pero noong lagpas hating gabi na, ay nagising ako. Agad-agad ay napasilip ako sa bintana at nakita ko na namang bukas ang pinto ng shed. Bakit bukas na naman yan? Ngayon sigurado na ako. Hindi ako namamalik mata. Hindi lang to guni-guni. Bukas talagang pinto. Kapag bumaba ako at sarado na naman yan, ibig sabihin, may mali talaga. Wala namang tao rito. Ba't bukas to? At bakit nasa lupa na yung padlock? Papasok na po sana ako sa bukas na pinto nang biglang may lumabas na ibon mula roon. Bigla akong napaigtad at kumabog ang dibdib ko sa gulat. Kalahati lang ang buwan noon, kaya medyo madilim ang paligid at hindi ko nakita ng maayos kung anong ibon iyon. Pero mas malaki lang po yun ng kaunti sa maya. Sinundan ko yon ng tingin, kaso agad siyang nawala sa langit. Ano bang nangyayari? Anong ibon ba yun? Masara na nga lang ulit itong shed. Sumilip ako sandali sa loob ng shed. Wala naman akong napansing kakaiba at wala ring tao roon. Sinara ko na lang ulit ang pinto at kinabit ang padlock. Sunod ay nilibot ko ang bakuran ng bahay. Mula sa likod, lumusot ako sa gilid ng garahe, pumunta sa harap at tiningnan ko ang gate. Saradong-sarado po ito. Lumusot na naman ako doon sa kabilang gilid. Doon po ang sementong pader sa pagitan ng bahay na inuupahan namin at ng tinutuluyan ni Ma'am Carita. At doon ay nakita ko na naman ulit ang itim na ibon.
Nakakakilabot na yung ibon na yan ha. Bakit pa kakaibang kilos niyan? Parang nagmamatsyag sa bahay. Nakatitig pa sa kwarto ni na kuya sa first floor. Mahagisan nga ng bato yan. Tingnan natin kung di ka umalis. Masyadong kakaiba ang kilos ng ibon na yon. Sa pagkakataong yon ay nakita ko ng kamukha nga ito ng isang maya. Ngunit doble ang laki. Subalit, hindi ito katulad ng mga ordinaryong ibon kung kumilos. Hindi ito masyadong magalaw. Nakasteady lang ito sa ibabaw ng bakod at nakabaling ang tingin sa bintana ng kwarto ni na Kuya Omer. Naisipan ko yung batuhin. Sinadya kong hindi patamaan. Subalit, bigla na lang ay lumingon yon sa akin. Gulat na gulat ako nang mapansing parang mga mata ng tao ang nakatingin sa akin. Mata ng tao ba yan? Paano naman magkakaroon ng mga mata ng tao ang isang ibon? Nanaginip ba ako? Nawala? Dinusot ko ang mga mata ko. Muli akong tumingin sa bakod at nagulat na naman nang wala na roon ang ibon. Doon na ako tarantang tumasok ulit sa back door at bumalik sa kwarto ko. Ba't ba ako kinikilabutan ng ganito? Kung ano-ano nang nakikita ko. Grabing epekto ng pagod naman yata to. Tsaka, sino ba kasi nagbukas ng pinto? Di bali na nga. Inaantok na ako. Antok lang siguro talaga to eh. Humiga ako ulit at pumikit. Sa awa ng Diyos ay nakatulog naman po ako. Bagamat pagising-gising. Magandang umaga, kuya. Ate, good morning, baby Twinkle. Ganda-ganda ng ngiti mo ngayon ah. Magandang umaga rin, Terry. Kuha ka na ng kanin tsaka hotdog. Pwede ka rin magtinapay kung gusto mo. Oh, heto ang palaman. Salamat, ate. Magkakanin lang po ako. Anong nangyari sa'yo? Ba't parang wala kang tulog? May nangyari kasing kakaiba kagabi. Nakita ko ulit na bukas yung pinto ng shed. Ano? Di ba natingnan nyo na yun kahapon? Oo nga, tsaka kinandado natin yung bago tayo pumasok ulit dito sa bahay. Yun na nga rin ang pinagtataka ko eh, kuya. Pero kitang-kita ko talaga eh. Una nun, sinigurado kong hindi ako namamalikmata lang. Pagkatapos bumaba ako, tiningnan ko doon. Ayun, bukas nga. Nasa lupa lang yung padlock. May nakita ka bang tao? Si Ma'am Carita siguro. Baka kasi may kinuha siya ron sa loob. Tapos ginamit niya yung kopya niya na susi. Wala, kuya. Walang katao-tao sa loob ng shed. At sa buong bakura natin. Pero hindi ko gusto yun ha, Omer. Sabihin na nating si Ma'am Carita ang landlady at may kopya siya ng mga susi. Pero hindi pa rin tamang basta na lang siya pumasok dito sa gitna ng gabi. Nirerentahan natin to, kaya atin to habang nandito tayo. Hayaan nyo. Kakausapin ko si Ma'am Carita pag uwi ko mamayang hapon. Pero sa ngayon, kayo muna rito. Bantayan mo sina Ate Jessica at Baby Twinkle ha, Terry? Hayaan mo bukas. Makapagsisimula ka na sa mga ilalakad mong papeles. Darating na yung kasambahay ngayon eh. Dapat nga, nakarating na yun ngayon. Nasa na ba yun? Oh, ayan na yata. Teka, pagbubuksan ko. Tumayo nga po ako at dumiretso sa may gate. Pinagbuksan ko ang nagdo-doorbell doon. Nakita ko ang isang dalagang nakatayo sa harap ng bahay. May dala siyang travel bag. May hawak rin siyang folder
sa kabilang kamay. Good morning, miss. Ikaw ba yung bagong kasambahay? Opo. Ako nga po. Dito po ba yung bahay ni Ma'am Jessica? Siya po kasi yung nakausap ng agency. Oo, dito nga. Ano nga palang pangalan mo? Nela po, sir. Ikinagagala kitang makilala, Nela. Ako nga pala si Terry. Bayo ako ni Ate Jessica. Tara dali, pasok ka. Naghihintay sila ron sa kusina. Nilakihan ko ang pagkakabukas ng maliit na pinto ng gate para papasukin ang dalaga. Pero hindi po siya agad kumibo o kumilos. Sa halip ay sumilip-silip pa siya sa loob. Halata kong nakikiramdam siya noon. Kung ano ang pinapakiramdaman niya ay hindi ko alam. May problema ba, Nela? Ha? Wala po. Natigilan ka kasi. Alam ko na. Baka nahihiya ka lang siguro. Nako, sinasabi ko sa'yo, huwag kang mahiya o matakot sa amin. Mababait sina kuya at ate. May cute na bata rin sa loob. Hindi ka mahihirapan dito. Ay, salamat naman po kung ganon. Halika na, pasok na tayo. May pagkain din doon. Sabay ka na lang mag-almusal sa amin. Ako na dyan sa bag mo. Salamat po, sir. Noon pa lang po ay ramdam ko na agad ang pagiging weirdo ng babae. Palingon-lingon siya sa paligid. Halatang sinusuri talaga niya ang bahay. Pero ramdam kong may kakaiba sa pagsusuring iyon. Kita ko kasing lihim siyang napapailing at nagtitiim ng kanyang mga ngipin. Maski ang kanyang mga braso ay nanginginig din. Bagamat pinipigil niya ang mga yon para hindi mahalata. Mabuti naman at nakarating ka ng ligtas. Napagod ka ba sa biyahe? Hindi naman po, ma'am. Kahapon pa po ako dumating sa opisina ng agency dito. Tapos, doon na ako nagpalipas ng gabi. Tsaka na po ako tumuloy dito sa inyo. Oh, eto. Kanin tsaka hotdog. May kape rin. Kumain ka. Huwag kang mahiya. Nako, salamat po, sir. Hindi mo kailangang masyado maging formal sa amin, Nela. Kahit ate at kuya na lang ang itawag mo sa amin ay ayos na. Maging panatag ka lang dito. Mas magagawa mo ng maayos ang trabaho mo kapag ganun, hindi ba? Nela, may problema ba? Wala po, ate. Pasensya na po. Naninibago lang po kasi ako. Kahit sa hapag ay pansin ko pa rin ang palihim na pagmamasid ni Nelia sa paligid. Lihim ko rin siyang minatyagan. Hindi ko naman maramdamang may masama siyang pakay. Sadyang may kakaiba lang talaga sa kanyang inaakto. Basic lang naman ang mga kailangan mong gawin dito. Pagluluto, paglalaba, paglilinis, at pag-aalaga kay Twinkle. Huwag kang mag-alala kasi magtutulungan naman tayo. Pero kanina ko pa napapansin. May dinaramdam ka ba, Nela? Mukhang hindi ka kasi mapakali eh. Kuya, matagal na po ba kayo rito sa bahay na to? Ang totoo, kalilipat din lang namin. Kapon lang. Kaya nga may ilang mga bagay pang kailangan linisin at iligpit. Wala naman po kayong nararamdamang kakaiba? Kakaiba? Paanong kakaiba ba? Wala po, ate. Siguro naninibago lang talaga ako rito sa syudad. Parang may kakaiba po kasi akong kutob dito sa bahay niyo. Kinakabahan ho ako eh. Anong kakaibang kutob? Pwede mo bang ilarawan ng konti? Hindi ko pa po maipaliwanag eh, ate. Aning, huwag muna nating pilitin si Nela.
Baka naninibago lang talaga. Nasa adjustment stage pa lamang siya. Kung sa bagay. Basta Nela ha, kung may problema ka o kung masamang pakiramdam mo, magsabi ka kaagad. Huwag kang maiiya sa amin, okay? Okay po. Oh, paano? Alis na ako ha. Kayo muna rito sa bahay ha. Ingat ka, kuya. Bye, honey. Ingat ka sa daan, ha? Bye-bye, Twinkle. Alis na si Daddy ha. Magpapakabay ka dito. Huwag kang malikot na masyado ha. Pagkatapos mag-almusal ay itinuro ko kay Nelia ang kanyang magiging kwarto. Katabi iyon ng silid ko sa second floor. Sa ibaba po kasi ang kwarto ni na Kuya Omer at Ate Jessica. Eto magiging kwarto mo. Ayos na ba to sa'yo? Ayos na po ito, Kuya Terry. Malaki na nga po ito para sa akin eh. Halos kalahati na nga ito ng buong bahay namin sa probinsya. O sige, iligpit mo na lang ang mga gamit mo tapos magpahinga ka na muna. Mamaya na lang po. Konti lang naman po ang mga gamit ko eh. Gusto ko na pong makatulong kaagad sa inyo. Sigurado ka ba dyan? Opo. O sige. Iwan mo lang yung bag mo dyan. Tapos tulungan mo kami ni Ate Jessica na magligpit ng mga gamit. Bumaba kami ulit ni Nelia. Saktong napatulog na pala ni Ate Jessica si Twinkle sa crib na nasa kabilang kwarto. Kaya iniwan na muna namin si baby roon para tuloy-tuloy kaming makapagligpit. Maayos naman po ang naging trabaho namin. Maaasahan naman kasi sa mga gawain si Nelia. Hanggang sa lumipas ang halos 1 oras. Okay, so itong mga gamit na lang ni Omer ang kailangan nating mailigpit. Sabi niya, pwede raw ang mga kahon na to sa shed sa likod. Sa shed? Kung sa bagay, medyo magulo nga dito sa loob ng bahay. Yang mga toolbox at iba pang gamit. Naku, gising na si Twinkle. Kayo na muna dyan, okay? Terry, pagkatapos niyan, magtanghalian na kayo, ha? Sige po, ate. Nella, tulungan mo kong buhatin to. Kinuha ko ang mga susi ng bahay. Itinuod agad namin ni Nelia ang pansin sa bakal na toolbox ni Kuya Omer. Mabigat yon at medyo malaki. Marami kasing lamang mga gamit. Kaya kailangang 2 tao ang magbuhat. Binitbit namin yon palabas ng back door. At noong itinuro ko kay Nelia ang shed, ay bigla na lang natigilan ang kasambahay. Isinasadyang nabitawan din niya ang kabilang bahagi ng toolbox at muntik pa akong mabagsakan sa paa. Uy, Nella! Ingat ka naman. Bakit mo biglang binitawan? Pasensya na po, Kuya Terry, pero sigurado ho ba kayong dyan natin to dadalhin? Oo. Yan yung gagawing bodega. Lalo na ng mga construction materials si Kuya Omer. Sa palagi ko po kasi, hindi nyo dapat galawin yan. Ano? Bakit naman? Nella, sabihin mo nga sa akin, ano ba't hindi ka mapakali rito sa bahay? Kuya, pasensya na po talaga. Alam kong kakaibang tingin mo sa akin, pero maniwala po kayo. Hindi po ako nasisiraan ng ulo at wala akong balak na masama sa inyo. Hindi lang po talaga magandang nararamdaman ko sa bahay na to eh. Anong ibig mong sabihin? Ano bang masama dito na napapansin mo? Pagkarating ko pa lang po kasi, dun pa lang sa may gate nung pinagbuksan niyo ko, ramdam ko na kaagad na balot ng masamang enerhiya ang buong bahay. Pati bakuran meron din po. Masamang enerhiya? Opo, Kuya. Hindi ko pa nga lang masabi kung anong eksakto ang pinagmumula noon.
Basta sigurado ako sa loob ng bodegang yan galing ang bumabalot sa buong bahay. Teka nga. Paano mo ba nasabi ang lahat ng yan? Huwag mong masamain yung tanong ha. Ang ibig kong sabihin, may third eye ka ba o ano? Pasensya na. Wala kasi akong alam sa mga ganyan eh. Opo, Kuya Terry. Bukas po ang ikatlong mata ko, pero hindi ganun kalakas. Ang totoo kasi, Nela, kahapon at kagabi pa lang, may napapansin na rin akong kakaiba sa shed na yan. Nakikita kong bukas ang pinto, kahit wala namang pwedeng magbukas. Kaya kung ano mang napapansin mo, sabihin mo sa akin. Pangako, hindi ako magagalit. Napakabigat. Napakadilim ng nararamdaman ko sa bodega, Kuya. Pakiramdam ko, may makikita akong elemento kapag binuksan natin yan. Sa kwarto ni na Kuya at Ate, may madilim na enerhiya rin. Mas mahina kumpara sa nasa bodega, pero masalimuot. Palagay ko, may masamang nangyari sa kwartong yun dati. Sigurado ka ba dyan? Anong pwede nating gawin para masolusyonan? Umawala yung masamang enerhiya na yan. Pasensya na po, Kuya, pero hindi ko po alam eh. Mas mabuti kung... Nela! Daddy! Tulungan niyo ako! Si Twinkle! Bilisan niyo! Si Ate! Tara, punta natin! Taranta kaming pumasok ni Nelia sa bahay. Saktong lumabas naman si Ate Jessica mula sa kanilang kwarto. Bit-bit ang tahimik na si Baby Twinkle. Ate, anong nangyari? Ba't kinapasigaw? Si Twinkle! Dali natin sa ospital! Madali kayo! Ha? Ano pong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Basta bigla na lang siyang nanahimik na parang nahihirapang huminga. Kailangang mailabas si Baby sa gate. Kailangan natin magmadali. Ate, dali na po kayo. Nataranta ako nang masilip ko si Baby Twinkle. Hindi nga ito makahinga. Tipong parang tinatakpan siya ng makapal na kumot. Kaya hindi rin siya makaiyak o makagawa ng anumang tunog. Agad ay lumabas nga po kami ng bahay. Nasa isip ko noon ay magtuloy-tuloy kami papunta sa may kalsada para makasakay ng taxi. Kaunting takbo pa yon dahil nga nasa likod kami ng mga building. Subalit, noong nakalabas na kami sa may gate, ay nagtaka na lang kami nang umiyak na si Baby Twinkle. Si Baby, umiyak na. Twinkle! Twinkle, anak! Mabuti naman at umiyak ka na rin. Pinag-alala mo ako ng gusto, anak. Ba't ba tumigil ka sa paghinga kanina? Mukhang okay na yata si Baby, Ate. Oh, hindi. Tutuloy pa rin kami sa ospital. Mabuti nang mapatingnan siya para sigurado. Pero ako na lang munang magdadala kay Twinkle. Bantayan ninyo ang bahay. Hatid ko na lang kayo sa labasan, Ate. Oo nga pala. Huwag niyo munang tawagan si Omer at sabihin ang nangyari. Unang araw pa naman ang project nila dito. Mag-aalala yon. Naiintindihan ko po. Noong sandaling yon ay binabalot ako ng pangambang. Baka may sakit ang pamangkin ko. Hinatid ko nga sina Ate Jessica at Baby sa labasan. Tapos ipinara ng taxi. Nang makalarga na ang sasakyan, ay lumakad na ako pabalik ng bahay. Medyo malayo pa lang ako, ay natanaw ko nang nasa labas pa rin pala ng gate si Nelia. Makahulugan siyang nakatingin sa akin. At doon ay nanumbalik sa isip ko ang napag-usapan namin sa likod bahay. Kuya, ayokong takutin ka pero ito na yung sinasabi ko. May kinalaman ba sa napag-usapan natin ang nangyari kay Baby Twinkle? Opo, hindi niya kinayang masamang presensya sa kwarto ni na ate at kuya. Hindi siya dapat matulog ulit doon. Siguro sa kabilang kwarto nilang, o di naman kaya ay sa ibang bahay nilang po talaga. Sige, mag-iisip ako ng paliwanag.
para kumbinsihin sina ate. Siguradong hindi sila maniniwala sa mga ganitong bagay eh. Pero teka, ligtas kayang pumasok ulit tayo sa loob ngayon? Yan ang hindi ko pa po sigurado. Pero mukhang hindi naman tayo mapapahamak. Kasi kaya ng katawan natin yan. Yun nga lang ay asahan natin ang mga pagpaparamdam. Kung ganon, ay pumasok na muna tayo. Asikasuhin natin ang natitirang mga gamit na nakakalat sa loob. Pero wag nating iligpit masyado. Mukhang hindi na tayo magtatagal sa bahay nito. Bumalik kami sa loob. Hindi na muna namin itinuloy ang paglalagay ng toolbox ni Kuya sa shed. Hinayaan na lang muna namin yon sa gitna ng likod bahay. Hindi pa rin kasi talaga mapakali si Nelia kapag napapatingin sa shed. Nagtanghalian na lamang kami at itinuloy ang gawain sa loob ng bahay. Mag-aalas 2 naman ng hapon ay tumawag sa akin si Ate Jessica. Hello, Terry? Cleared na si Baby Twinkle. Wala namang nakitang mali sa kanya ang doktor. Pauwi na kami ngayon. Ay, ate, wag muna kayong umuwi. Ha? Bakit naman? Marami pa tayong gagawin dyan eh. Ganito, magkita po tayo sa labas. Tapos, dun tayo mag-usap. Ano ba kasing nangyayari, Terry? Kinakabahan na ako dyan sa pinapahiwatig mo eh. Huwag po kayong mag-alala, ate. Ipapaliwanag ko ng maayos sa inyo. Nagkatinginan kami ni Nelia habang kausap ko si Ate Jessica. Pagkatapos ay agad na kaming lumabas ng bahay. Lumakad kami papuntang labasan. At nakakailang lakad pa lamang kami nang may mapansin akong isang taong patingin-tingin sa bahay namin. Nakatayo siya sa bakuran ng isang bahay. Katapat nun ang palikong daan papunta mismo sa labasan. Isa po siyang matandang lalaki na ubani na ang buhok. Kumusta po, Manong? May problema po ba? Pansin ko lang po kasi patingin-tingin kayo sa bahay namin eh. Ha? Ay, oo. Ngayon ko lang kasi napansin, may nakatira na pala ulit dyan sa bahay ni Carita. Kailan lang ba kayo lumipat? Noong sandaling iyon ay biglang napahawak ng mahigpit sa braso ko si Nelia. Hindi umiimik ang kasambahay, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinabahan ako, pero hindi ko pinahalata sa kausap. Kahapon lang po kami lumipat, Manong. Ganun ba? Ako nga pala si Mario. Kapitbahay ninyo ako. Ilan lang ang bahay dito sa may likod ng mga gusali. Kaya mabuti nang magkakilanlan man lang tayo kahit papano. Oo nga po. Ako po si Terry. Itong kasama ko naman si Nela. Pero sa kapatid ko talaga nakapangalan ang inuupahan naming bahay. Kinagagala kong makilala ka, Terry. Sana ay maging maayos ang pagtira ninyo dyan at sana magtagal kayo. Po? May problema po ba sa bahay na yan, Mang Mario? Ay, nako. Hindi siguro ako dapat ninyong pagtanukan tungkol dyan. Baka kasi sabihin, sinisira ko ang bahay ni Carita. Manong, nakikiusap po ako sa inyo. Sagutin niyo na po ang tanong ko. Ang totoo, kami man ay may mga kakaibang nararanasan sa bahay na yan. Simula po kahapon. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Sabihin niyo na po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino na kayo ang bumulong sa akin. Hindi po ito makakarating, lalo na kay Ma'am Carita. May mga multong nagpaparamdam sa bahay na yan. Naroon sila sa may likod bahay at meron din sa isang kwarto at sa unang palapag. Sakto nga sa mga naranasan namin, Manong. Pero
Bakit po ba may mga multo doon? Nasalanta kasi ng digmaan ang bahaging ito ng syudad noong panahon ng Hapon. Marami ang mga namatay at inilibing dito banda. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatahimik yung iba. Nagpaparamdam sila sa mga nakatira sa bahay na yan. Hindi tumatagal yung mga umuupa. Ilang buwan o linggo lang, umaalis na sila. Kahit na mismo si Carita ay hindi na rin tumira dyan. Doon na lang siya sa katabing bahay ng inuupahan ninyo. Oo nga po pala, Manong. Mag-isa lang po ba si Ma'am Carita sa bahay niya? Wala na po ba siyang mga kamag-anak? Patay na ang asawa niya. Ang mga anak naman niya ay hindi ko alam kung nasaan. Basta ang alam ko, isang araw ay iniwan na lang nila si Carita. Hindi rin kasi kami masyadong nagkakausap ng masugit ng babaeng yun eh. Naiintindihan ko po, Manong. Kahit nga kami ay naiilang din kausapin yon. Pero salamat po sa pagsagot sa tanong ko. Mauna na po kami. May pupuntahan lang po. Oh, sige, mag-iingat kayo ha. Matapos ang maiksing pakikipag-usap kay Mang Mario, ay tumuloy na kami ni Nelia. Habang naghihintay ng masasakyan sa bangketa, ay doon ko na siya kinausap. Ba't ka nanginginig? Habang kaharap si Mang Mario kanina. Kuya, nagsisinungaling po yung matanda. Ha? Ba't mo naman sabi? Magkahalong katotohanan at kasinungalingan ang paliwanag niya. Totoo na may masamang enerhiya nga sa isang kwarto at sa likod bahay. Pero hindi po mga sundalo o mga biktima ng gyera ang naroroon. Ang sa kwarto ay masamang enerhiya lang. Siguro dulot yun ng negatibong pangyayari nung nakaraan. At ang sa likod bahay naman, hindi ko pa masabi. Hindi ko pa po kasi napapasok ang bodega ninyo. Hindi malabo yung sinasabi mo, Nela. Hindi pa talaga natin kilala si Manong eh. Pero tsaka natin isipin yon. Puntahan na muna natin sina Ate Jessica. Ano ka mo? Seryoso ba kayo dyan sa pinagsasabi niyo, Terry? Seryoso po ako, ate. May mali talaga sa bahay na yon. Alam ko mahihirapan kang maniwala. Pero kailangan kasi nating unahin ang kapakanan ni Baby Twinkle eh. Tayo ayos lang. Kasi mukhang kaya naman natin yung kung ano mang nandun. Pero si Baby, malalagay po siya sa alanganin sa kwarto ninyo. Napakahirap paniwalaan yung sinasabi niyo eh. Kung ganon, paano ninyo ipapaliwanag ang biglang pagtigil ng paghinga ni Baby kanina? Maski mga doktor, walang naibigay na matinong paliwanag sa inyo, di ba? Ganito na lang, umuwi tayo. Doon muna natin ilagay si Baby Twinkle sa second floor. Ayos na ba yon? Yung home office dapat. Doon na lang muna matulog itong si Nela. Ayos na po yun, ate. Basta lang po mailayo si Twinkle sa kwarto ninyo. Wala naman akong sobrang samang pakiramdam sa ikalawang palapag eh. Pero hindi pwedeng manatiling ganito. Hindi rin tayo makakalipat ng basta-basta. Napakagastos na nun. Sayang ang down payment kay Ma'am Carita. Ang naisip ko, tanungin muna natin si Omer. Baka may kilala siyang dalubhasa sa mga kung anong toxic substance na posibleng nandito sa bahay. Baka naman kasi yun ang meron sa kwarto namin na nakasama kay Twinkle. Hindi na ako kumontra sa sinabi ni ate. Kung gusto niyang isiping toxic substance ang nasa kanilang kwarto, ayos na yon. Ang mahalaga, hindi muna manatili roon si Baby. Tapos, naisip ko na ring obserbahan muna ang bahay. May maramdaman na mismo sina Kuya Omer. Pagkakataon na yon para kumbinsihin sila. Subalit, nang makauwi kami noong hapong yon, ay nagulantang kami sa nadatnan sa likod bahay. Ano nangyari dito?
Ba't nagkalat na itong mga gamit ni Kuya dito sa bakuran? Sigurado ba kayong sarado yan ang iwan ninyo kanina, Terry? Ate, paano naman namin mabubuksan yung toolbox? Kay Kuya yung susi niyan eh. Bakal yan eh. Mahihirapan kami kahit sirain pa namin yan. Hindi basta nakakalat ang mga gamit. Nela? Tingnan ninyo papunta sa bodega. Sa paligid ng toolbox ay nagkalat ang mga hardware tools ni Kuya Omer. Martilyo, liabe, screwdriver at iba pa. Pero kung papansinin, ang mga pako ay nakasalansan nga naman pupunta sa may shed. Sinundan yon ng paningin ko hanggang sa matanaw ko ang malaking kandado ng toolbox na nasa mismong paanan ng pinto ng shed. Katabi ng kandado ng toolbox, ang kandado naman ng bodega. Bahagyaring nakabukas ang pintuang yon at pagkadapo ng paningin namin doon ay nagsara ito ng pabalabag. Terry? Nakita mo na po ate. Yan ang sinasabi namin sa'yo. Teka, sandali. Nela, anong gagawin mo dyan, hoy? Kailangan ko na makita kung anong nasa loob ng bodegang to, Kuya. Nela! Baka kumapano ka pa! Nela! Ate, si baby puntahan mo dali! Napatakbo si ate papasok ng bahay para puntahan si Baby Twinkle. Dali-dali naman akong tumakbo papunta kay Nelia. Nang makalapit ako sa may pinto ng shed, ay naaninag ko pang may kung anong mga gumagalaw roon. Dahil hindi lang iisa, hindi lang dalawa, kundi hindi ko alam. Hindi ko nga lang yun tinignan ng maigi dahil sa kilabot. Kaya hindi ko matukoy kung mga tao ba ang mga yun o ano. Nang matauhan ako ay agad ko nang sinara at kinandado ang pinto. Hinarangan ko pa nga yun ng isa sa mga malalaking paso ng halaman. Maging ang mismong toolbox ay hinarang ko na rin doon. Taranta kong hinila ang nanginginig pa ring si Nelia papasok ng backdoor. Sinarado ko yun. Pinaupo ko si Nelia sa may kusina. Sakto ring bumaba noon si ate. Dala ang natutulog na si baby. Uminom ka muna ng tubig. Salamat, Kuya. Ano ba kasi nakita mo ron at napasigaw ka, Nela? Kumpirmado, Kuya. Hindi tugma ang sinasabi ni Mang Mario. Hindi mga namatay sa giyera ang nasa loob ng bodegang yun. Kung hindi mga biktima ng digmaan, ano? Hindi ko alam kung anong pumatay sa kanila. Pero mukha silang pinatay at kinain ng mabangis na hayop. Ano? Ang mga multo po kasi, yung iba, nagpapakita sila sa itsura nila nung namatay sila. Yung nandun po, wasak yung katawan at mukha. Kulang-kulang ang mga laman. Kung titingnan, parang minasab. Tapos, bukas ang mga sikmura at dibdib. Napakarami rin nilang mga sugat-sugat na gawa ng kalmot. Teka sandali. Mga? Ibig sabihin marami talaga sila? Opo, Kuya. May mga babae, may lalaki, matanda at may bata din. Diyos ko! Ano ba kasing meron sa bahay na ito? Ate, maniwala po kayo sa akin. May kakaiba po talaga rito. Hindi mabuting manatili kayo rito. Ate, kausapin niyo na po si Kuya Omer mamaya pag uwi niya. Kailangan ninyong magpasya kaagad. Kung kailangan ko lang magdesisyon para sa sarili ko, sa totoo lang, gusto ko na pong umalis sa bahay na yon nung mismong oras na yon. Pero ayoko namang iwan sina kuya, lalo at sanggol pa lang ang pamangkin ko. Ang ginawa namin ni ate noon ay nanatili na lang muna sa loob ng bahay.
Sinarado namin ang lahat ng mga pinto at bintana. Hinintay po namin si Kuya Omer hanggang sa dumating siya noong mga bandang 6:00 ng gabi. Jessica naman, 1 buong araw lang ako nawala. Ganito na ang dadatnang ko pag-uwi. Seryoso naman po kasing sinasabi namin, kuya. Kahit tingnan niyo pa yung toolbox ninyo sa likod bahay. Nakabukas na yon. Imposibleng mabuksan namin yon. Nakakabit sa susi ng kotse ninyo yung susi ng kandado nun. Pero napaka-imposible naman kasi yung sinasabi ninyong multo-multo eh. Naiintindihan kita, honey. Kilala mo ako. Alam mong hindi rin ako mapaniwalain sa mga ganito. Pero nakita ko talaga eh. Kita kong bukas na nga yung toolbox mo pag uwi namin. Tapos bigla pang sumara yung pinto ng shed. Sige, ganito. Kakausapin ko si Ma'am Carita. Susubukan kong alamin ang history ng bahay na to. Kung pwede lang talaga sanang ipagpabukas na to eh. Kaso halatang hindi talaga kayo mapalagay eh. Sasama ako. Ha? Dito na lang siguro kayo. Mabuti nang may kasama kang alam kung ano ang nangyari dito. Baka sakaling magtanong si Ma'am Carita kung anong eksaktong problema. Dadalhin ko na rin si Twinkle. Ayoko siyang iwan dito. O siya, sige. Terry, sumama na rin siguro kayo. Sige, kuya. Noon din ay lumabas din kami ng bahay at pumunta sa tinutuluyan ni Ma'am Carita. Napansin naming madilim ang kanyang bahay, kaya naisip kong baka walang tao. Gayunpaman ay sinubukan ta rin ni Kuya Omer ang doorbell. Walang tumugon mula sa loob. Nagpalingalinga ako. Natanaw kong gumagalaw ang kortina ng bintana ni Mang Mario. Mukhang sumilip siya ron at umalis agad. Ilang sandali pa po, bigla na lang may dumapong ibon sa mismong bakod ng bahay ni Ma'am Carita. Wala yata siya rito. Wala namang tumutugon eh. Tsaka, madilim ang bahay. Ibon? Anong ibon yan? Kakaibang itsura. Parang maya na parang hindi. Tapos kulay itim. Nela, may problema ba? May napapansin ka bang kakaiba sa ibon na yan? Mamaya ko na po sasabihin. Kung sasabihin mong may mali dyan, hindi ako magdadalawang isip na maniwala sa'yo. Ako mismo may nakitang mali sa ibon na yan kagabi. Nung una, akala ko guni-guni lang. Pero mukhang hindi. Oh, nasa na yon? Ba't biglang nawala? At gaya nga nang nangyari kagabi, nawala na naman agad. Ang bilis naman maglaho ng ibon na yon. Anong kailangan? Binuksan ni Ma'am Carita ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Maliit lang ang pagkakabukas niya. Sakto lang para makita niya kami sa labas. Isinilip lang niya sa masikip na siwang ang isang mata. Kaya hindi ko kita noon ang buo niyang muka. Magandang gabi po, Ma'am Carita. Ako nga po pala si Jessica. Asawa nitong si Omer. May itatanong lang po sana ako tungkol sa inuupahan naming bahay. Sinong batang yan? Anak ninyo? Opo ma'am. Anak po namin. Magandang bata. Mukhang malusog. Noong sandaling yon, ay bigla na namang napahawak sa braso ko si Nelia. Pansin ko rin ang kakaibang titig ng landlady kay Baby Twinkle. Hindi lang basta titig yun, kundi isang malisyosong titig. Ma'am, yun nga po. Andito kami kasi
May nararamdamang kakaibang mga bagay itong pamilya ko sa bahay. Anong kakaiba ba ang sinasabi ninyo? Ganito po kasi ma'am, may nararanasan po kaming kakaiba ron. Bumubukas yung pinto ng shed, kahit wala namang tao, at kahit pa nakakandado. Tapos bigla rin nagkakasakit itong si Baby Twinkle nang walang dahilan. Pinagbibintangan ninyo ng masama ang nananahimik na bahay? Hindi naman po sa ganan, ma'am. Gusto lang naming malaman kung may nakaraan bang bahay nyo. Kapag sinabi ng isang tao na hindi ganun yun, ibig sabihin, ganun talaga ang gusto niyang sabihin. Gusto lang niyang palabasing walang mali siya ang sinasabi niya para hindi mabigat sa kanyang konsensya. Tama, di ba? Teka, ma'am. Nagtatanong lang naman ho kami. Maayos din naman ang pagtatanong namin. Mahirap naman kasi kung basta na lang kaming manghusga. Nagbayad na kayo, di ba? Pumirma na kayo ng kontrata. Inyo na ang bahay na yan sa loob ng 1 taon. At sinabihan ko na rin itong asawa mo na huwag akong gagambalain. Isa sa pinakaayaw ko yung ginugulo ako para sa mga walang kwentang bagay. Ma'am, kaligtasan po namin ang pinag-uusapan dito. Hindi po walang kwentang bagay to para sa amin. Eh paano yan? Walang kwenta ang usapan yan para sa akin. Kaya sige na, umalis na kayo at magpapahinga na ako. Ma'am, hindi naman po yata tamang... Alis na! Anong problema nun? Medyo suplado yun sa pagkakaalam ko. Pero hindi ko namang inakalang ganyan siya kalala. Nagagalit kahit wala namang kailangan ikagalit. Kuya, ate, bumalik na siguro tayo sa bahay. Si Ma'am Carita, biglang nawala. Kinilabutan kami nang bigla na lang maglaho ang matandang landlady. Pagkasara niya sa maliit na pinto ng gate, hindi na namin siya matanaw sa loob ng kanyang bakuran. Hindi rin siya lumakad papunta sa main door ng kanyang bahay. Sa halip ay nakita naming pumagaspas ulit ang itim na ibon. Dumapo iyon sa bubong ng bahay na yon. Kakaiba ulit makatitig. Nakapako kay Baby Twinkle ang mga mata. Kaya naman, taranta na kaming bumalik sa loob ng inuupahan naming bahay. Ako ang huling pumasok sa gate. Bago ko pa man maisara yon, ay napadapo ang tingin ko sa tapat. Doon sa bandang paliko, papuntang labasan. Napansin ko kasi ron ang lalaking may peklat sa kaliwang pisngi. Teka, siya yung nakausap namin ni Kuya Omer nung dumalaw kami rito ha. Anong ginagawa niya rito? Terry, halika na sa loob. Bilisan mo na. Nandiyan na po ate. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko rito. Bilisan natin. Mag-impake na tayo. Unahin natin ang importanteng mga damit, gamit at papeles. Iyan muna. Iwan muna natin ang iba. Saan tayo ngayon, Han? Mag-check-in muna tayo sa hotel. Ang kailangan lang ay makalayas na tayo rito. Kuya Terry, magsabay po tayo ng asin sa bakuran. Ha? Para saan? Si Ma'am, hindi po siya tao. Isa po siyang aswang. Ano? Opo. Siya po yung ibon at malamang siya rin mismo ang pumatay sa mga kaluluwang nasa bodega. Kuya, yung taong may peklat, yung nakasalubong natin nung dumalaw tayo rito, nasa labas. Nakita ko. Mukhang nagmamasid. Ano? Ano pa kasing kailangan niya? Ha? Ano yan? May kumalabog. May tao sa bubong. Natigilan kami nang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Nagising at umiyak din si Baby Twinkle. Kasunod nun ay narinig naming naglakad
ang kung ano sa ibabaw ng yero. Lumundag iyon papuntang bakuran at kumatok sa main door. May kumakatok. Huwag niyong bubuksan. Ano mang mangyari, huwag niyo yung bubuksan. Sino yan? Paano ka nakapasok sa gate? Sumagot ka! Ayaw niya talagang sumagot. Diyos ko, ano bang gagawin natin? Ang backdoor. Teka, ilala ko. Kuya, sabuyan mo ng asin ang labas ng pinto bago mo isara. Sinunod ko ang sinabi ng kasambahay. Dinampot ko ang garapon ng asin at lumapit sa backdoor. Nakasarado yun, pero hindi nga nakalak. Kaya maingat kong binuksan. Sakto po, doon na naaninag kong pumunta nga sa likod bahay ang isang hindi ko mawaring nilalang. Balot ng itim na balahibo ang buong katawan at pula ang mga mata. Panginoon ko, anong klaseng demonyo yan? Papunta na siya rito! Ang asin! Mabilis kong sinaboy ang asin sa harap ng pinto. Pagkatapos ay taranta kong sinarado at nilak ng doble-doble ang pinto. Hinarangan ko pa ng mesa ang back door. Terry, namumutla ka. May nakita ka ba sa likod? Dito na naman may kumakatok. Pinaglalaroan tayo. Nakita ko, kuya. Hindi nga tao yan. Halimaw yan. Kuya Omer, aswang. Kailangan nating makatakas dito. Kailangan nating makaalis agad. Paano tayo makakalabas kung naandyan yan? Mukhang wala tayong magagawa ngayon. Kundi ang siguraduhin hindi yan makakapasok. Lumipat na naman siya. Saan na naman kaya siya susubok na makapasok ngayon? Kunin mo yung itak sa lababo. Buti nang may pandepensa tayo kung sakali. Kinuha ko nga po ang itak. Hawak ko pa rin noon ang garapon ng asin. Isip kami ng isip kung paano mananatiling ligtas sa aswang. Hanggang sa narinig na lang naming muling kumalabog ang bubong. Omer, nasa bubong na naman siya. Balak niya butasin ng yero. Akyat ako. Terry, samahan mo ako. Anong binabalak mo? Kailangan may gawin tayo. Kung mananahimik lang tayo rito, makakapasok at makakapasok yan dito. Terry, akin ang itak. Heto po, kuya. Tara sa taas. Jessica, bantayan niyo si baby. Sumunod ako kay Kuya Omer sa second floor. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkaskas ng aswang sa bubong. Natukoy naming doon yun galing sa may kwarto ko. Mukhang doon balak lumusot ng halimaw. Dito. Mukhang dito lulusot ang surot na yan. Kapag nabutas niya ang bubong, sabuyan mo agad ng asin. Ewan ko kung tatalab. Pero gawin na lang natin. Tapos, papatikimin ko siya nitong itak. Sige po, kuya. Andiyan na siya. Kunti na lang. Kunti na lang. Heto na! Etong sa iyo! Mga boysit kayo! Mga walang hiya! Asungot! Lalaki? Lalaki bang aswang na yan? Akala ko ba si... Omer! Terry! Saklolo! Sina Twinkle! Nasa pakanib! Agad-agad ay bumaba kaming dalawa ni Kuya Omer. Doon ay nadatan naming bukas ang main door at may isa pang halimaw na nakapasok. Hawak ni Nelia ang krusipeyo ni na Ate Jessica. Itinututok niya iyon sa halimaw. Umalis ka! Sa ngalan ng Panginoon! Umalis ka sa bahay na to! Demonyo ka! Nagpapatawa ka ba?
Palalayasin mo ako sa sarili kong bahay? Hindi niyo ako mapapaalis! Akin ang bahay na to! At dahil nandito kayo, akin na rin kayo! Akin ang batang yan! Ate Jessica! Twinkle! Hindi! Layuan mo ang magina ko! Nagulat na lang ako nang biglang suguri ni Kuya Omer ang isa pang aswang. Subalit, mabilis na nakaiwas ang halimaw at agad nitong nakalmot si Kuya sa tagiliran. Kakalmutin pa sana niya ulit si Kuya. Mabuti na lang at nahila na agad ni Nelia ang kapatid ko palayo. Pagkatapos nun, ay muling ibinaling ng aswang ang kanyang paningin kina Ate Jessica at Twinkle. Doon na po ako kumilos. Agad akong lumapit sa halimaw at isinaboy sa kanya ang natitirang asin sa hawak kong garapon. Matigas ka talaga, ha? Hetong sayo! Hoy! Tantao ka! Kung talagang gusto mo nang mauna, pagbibigyan kita! Ma! Itigil mo na yan! Tama na! Ikaw na naman! Ngayong bumalik ka rito, gusto mo na bang sumunod sa ama at kapatid mo, ha? Hindi! Ikaw ang tatapusin ko! Ano yan? Hindi! Buntot pagi! Heto pa! Magkakasunod na hinampas ng buntot pagi ng lalaki ang aswang na tinawag niyang Mama. Habang pinagmamasdan ko ang lalaki, ay napansin kong kamukha nga siya ng isa sa mga nasa photo album. Siguro nga ay anak siya mismo ni Ma'am Carita. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang nagbago ng anyo ang halimaw na nasa harap namin. Lumutang ang muka ni Ma'am Carita. Mawisit kang tao ka! Ang lakas ng loob mong kalapanin ako! Tumigil ka na, sabi, Ma. Masyado ka ng maraming napapahamak dahil sa pagkaswang mo. Wala kang alam. Hindi mo alam kung bakit ko pinili ito. Kasalanan to ng ama mo. Oo na! Masamang tao na si Papa. Pinilit niya kayong ikasal sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede ka naman damay ng ibang tao pagkatapos mong makapaghiganti. Hindi ibig sabihin nun pwede ka na magpakademonyo. Masama ang mundo. Wala nang ginawa ang mga tao kundi pahirapan ako. Dapat nang sa inyong magdusa. Nilamon ka na ng demonyo. Nilamon na ng demonyo ang utak ninyo. Patawarin mo ako, Ma. Pero kailangan kong gawin ito. Hindi! Anong gagawin mo sa akin? Wag! Wag! Hayop! Napamaang na lamang ako nang sinaksak ng lalaki si Ma'am Carita. Pagkatapos nun, ay inasikaso naman namin ni na Ate Jessica at Nelia si Kuya Omer. Mabuti na lang at hindi naman pala ganon kalalim ang kalmot ng aswang sa kanyang tagiliran. Twinkle, tama na. Huwag ka nang umiyak. Yakapin ka na ni Mami. O, sige na, baby. Sleep ka na ulit. Mababaw lang ang sugat mo, Sarah. Pero mas mabuti kung patingnan mo pa rin sa doktor bukas para iwas impeksyon. Sabihin mo na lang siguro na nakalmot ng aso. Pasensya na po. Pero hindi kasi ako albularyo.
Hindi ako marunong manggamot. Ayos lang pero... Teka, sino ka nga pala? Anak ka ba talaga ni Ma'am Carita? Opo. Ako po si Luis. Nanay ko po si Carita. Ako na po ang humingi ng tawad sa binalak niya sa inyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Manong. Hindi mo kasalanan yun. Pero, pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit naging aswang si Ma'am Carita? Mahabang kwento. Pero nagsimula lang naman yon nang hindi na kinaya ni Mama ang pananakit ni Papa. Sa pilitan lang kasi ang naging kasal ng mga magulang ko. Tapos nang lumaon, naging mapanakit at babaero si Papa. Mga bata pa lang kami. Ganun na palagi ang sitwasyon dito sa bahay. Madalas, diyan sa kwarto nila, sinasaktan si Mama. Ang kwarto po ba nila itong isang nandito sa first floor? Oo. Yan nga. Halos gabi-gabi, dinig mula dyan ang iyak at sigaw ni Mama. Kung ganun, yun ang mabigat na presensyang naririyan sa kwartong yan. Mga negatibong emosyon na naipon sa loob ng mahabang panahon, tapos dumikit na ng tuluyan. Siguro nga yun na yun. Pagkatapos isang araw, nagtaka na lang kami ng kapatid ko kasi umuwing wala sa sarili si Mama. Mga 4 na taon rin ang nakaraan. Doon unang pumalag si Mama kay Papa. Yun na rin ang huli. At yun ang pinakamalagim na gabi ng buhay ko. Talagang pumapalag ka na ngayong babae ka, ha? Pumapalag ka na ngayon? Lagot ka sa akin! Malilintigan ka! Wala kang magagawa sa akin! Hindi mo na ako masasaktan! Ma! Tama na! Huwag na kayong pumalag! Masasaktan lang kayo! Luis! Umalis na kayo rito ng ate mo sa bahay na to! Iwan niyo na ako! Dalhin niyo ang mga apo ko! Hindi kayo aalis! Walang aalis sa pamamahay na to! Manahimik ka na! Hindi na ikaw ang masusunod! Tapos na ang pambababoy at pananakit mo sa aking demonyo ka! Tapos na ang kahayupan mo! Nagpapatawa ka ba? Bakit? May magagawa ka para patahimikin ako, ha? Wala, Carita! Wala! Meron, Gusting! May magagawa ako! May magagawa na ako! Salamat kay Mario! Ngayon, matutuldukan ko na ang buhay mo! Ma! Anong nangyari? Hindi! Halimaw! 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 Naging matugo ang bahay noong gabing yon. Napatay ni Mama si Papa Gusting. Pero hindi roon nagtatapos ang pagkayok ni Mama sa laman. Hindi niya kami makilala mga anak at po niya. Pinilit naming tumakas ang kapatid ko at ang mga anak ko. Ang kaso, naituon ko ng gusto ang pansin ko sa mga anak ko. Hindi ko napansin si ate. Nadali niya si Mama. Diyos ko. Nasaan ang mga anak mo ngayon? Nasa Mindoro sila. Ang sabi-sabi kasi ng mga matatanda, hindi nakakatawid ng dagat ang mga aswang. Kaya doon ko sila dinala para hindi sila masundan ni Mama. Nitong kailan lang ako bumalik nang mabalitaan kong pinapaupahan pala ni Mama ang bahay. At hindi kayo ang una. May mga nauna ng mga pamilya ang naging biktima niya. Teka, huwag niyong sabihin ang bodega? Hindi ako sigurado. Pero mukhang doon itinatago ni Mama ang mga bangkay ng mga biktima niya. Hinala ko nga,
Naroon pati yung mga buto nila Papa at Ate. Ang dalawang malalaking mga kahon? Kung ganito pala kalagim ang bahay na ito, mabuti na ngang umalis na tayo rito. Bukas agad. Ganun na nga lang, honey. Sabihin na nating patay na si Ma'am Carita. Pero may mga kaluluwa pa rin dito. Oo nga pala. Saan yung isa pang aswang na nakalaban ninyo sa taas? Hindi ko na mahanap, Ate. Lumabas ako sandali kanina nung napatay ni Mang Luis si Ma'am Carita. Pero walang anumang katawan doon. Puro patak ng itim na dugo ang nadatan ko. Ikaw Luis, saan ka ngayon? Babalik ka ng Bindoro? Hindi na muna. May ipapakiusap muna ako sa iyo, sir. Konding bagay lang naman. Sige, ano yan? Bala kong sunugin itong bahay. Bahay na ito. At ang bahay ni Mama sa tabi. Pero baka managot kayo. Dahil sa inyo nakapangalan ito. Kaya magpermahan tayo para mailipat sa akin ang pagmamayari. Pag po kayo maglala, ibabalik ko sa inyo ang pera at mga gamit ninyo. Tutulong na rin ako maghanap ng malilipatan ninyo. Malaking tulong yan. Salamat kung ganun. Nang sumunod na araw ay sinubukan naming katukin ang bahay ni Mang Mario. Walang tumutugon, kaya inisip na lang naming baka tumakas na ang nasabing aswang, ang siyang nanghawa kay Ma'am Carita. Lumipat nga po kami agad ng tirahan. Nagkasya na lang muna kami sa isang apartment. Mahirap na kasing makahanap ng maganda-gandang bahay sa Metro Manila na abot kaya ni na Kuya. Pagkalipas naman po ng ilang buwan, ay natuloy ang balak kong mangibang bansa. Sa kabutihang palad, ay maayos naman na ang kanya-kanya naming buhay sa ngayon. Payapa ang buhay ni na Kuya Omer, Ate Jessica at Twinkle. Kasama pa rin nila si Nelia bilang yaya ng pamangkin ko. Ako naman ay maayos din ang buhay dito sa ibang bansa. Dito ko na po tatapusin itong liham ko. Sana po ay nagustuhan ninyo. Mag-ingat po tayo palagi. God bless.